Ayan, so eto, tuloy ko 'tong, okey, tuloy natin 'tong video. Alam mo, Casper, ako lang yung 2 beses nakulong natanggap ng tao. No? 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 Oo. Pagka pala talagang pag talagang wala kang ginawang masama, kahit na pasamain ka nila ng todo, oo, alam ng tao, alam ng taong bayan yung totoong nangyayari. Tayo lang, ako. Yung mga nabibilang ako dun eh. Kumbaga, nakakulong ako pero mahal ako ng tao. Diba? Grabe yun, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, Bobo lang naman yung nagmamahal sa kriminal, 'di ba, kulaong, grabe ka. Ibig sabihin bobo yung mga followers mo. pala, okay palang maging kriminal sa Pilipinas. Kasi the Hmm. more na hinayupak ka, at the more na ikaw ay napakatinding sinner, ayon sa utak ni Kulaong, mas mamahalin ka, mas sisikat ka, at mas kakaawaan ka. Pa ako nakakulong at saka pa ako na-stress free. Parang doon pa ako na-stress free. Samantalang stress na stress ako lang, no? Pangalawa, mga kahombre ko, yung nagpipicture nga daw sa upuan niya kung saan siya na-aresto. Alam mo yung upuan doon sa mababa? Yung kung saan ako pinusasan? Ano yun eh? Sumikat yung upuan na yun. As in, sumikat, no? Yung halos karamihan ngayon ng mga VIP, nagpupunta ron, mo-order ng salad at saka nagpapapicture. Grabe, mga kahombre ko. So, ibig sabihin pala, yun pala ang dapat na goal in life ng mga taong sumusuporta kay Norman. Lahat para at least maging katulad kay ni Norman na sikat, milyonaryo, at lalong-lalo na lagi-lagi. Siyempre, medyo tinanghali ako ng gising, gawa ng ako'y napuyat at sumbi pa Max yung binaimbang ko kagabi. Gusto nyo lang makita yung Viva Max? Oo. Sandali ha. Punta ka rito, bis Viva Max pa pagkataas ng kape ko. Eto na. Gusto nyo na makita, brunette, mahaba buhok. Sandali. Long hair. Halika, pasok! Tontuwa siya, oh. Wala na talagang kahihiyan. Yung tipong baliktad ang mundo niya. Pag nakulong ka, ikaw ay legend. Samantalang pag hindi, palpak ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, suportahan at mahalin mo na lang si Norman. Baka naman. Diyos ko naman, baka naman. Oo. Yung mga, yung mga, hindi ko na kailangan ng reward nito. Oo. Magpalipad na lang kayo. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Imbes na mapuno ang utak niya ng magagandang isipin, pamilya, paano magpalago ng pera, aba mga kahombre ko, wala ko siyang ibang iniisip, kundi ang kanyang mga kinakaharap na kaso. Inuubos ko na lang yung aking consumables at ako'y naghahanda ng siyempre marami akong mga bayarin. Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng buwan. Ay, nako mga kapobra ko, pero naman pala talaga. Normal yan! Punong-puno ng kaso, no? The more, the merrier para kay Norman. Pero diba? Wala na yan. Ako'y naghahanda ng siyempre marami akong mga bayarin. Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng buwan. The biggest maka-Diyos sa balat ng social media. Ang kauna-unahang taong maka-Diyos. Pero nag-wish din at nagsabi rin na magkakamalungkong sakit ang kanyang base. Sabi ni Maribel Austria, wag mo idadamay ang Diyos. Ay, bobo ka. Paano mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mo, animal ka? Di ba? Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil ako yung patunay na kapag may Diyos ka sa puso mo, hindi kanya pababayaan. Ay, bobo mo, Maribel. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Ay, makakarma ka, wag ka mag-alala, magkakakal ka na.
Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Kaya malayong malayo to kay Pastor Jam. Kasi si Pastor Jam, kahit papaano, yung kanyang pagiging pastor, nagabayan siya ng tama. Si Kulaong, wala eh. Walang ano to, walang gabay-gabay ng tama to eh. Walang ano to. 'Di ba? Hindi siya yung no remorse, ganun. Yung akala mo kung makapagsalita sa mga kababaihan, sa mga tao, akala mo siya yung pinaka magaling na tao. Tama yung comment mo, Kuya Kenkel, bugok talaga. Biruin mo, pinagmamalaki niya yung 2 beses siyang nakulong. At yung kanyang pagiging kriminal, proud na proud pa siya. Kaya nga, di ba, may mga nagko-comment dyan, nagtataka sila bakit may sumusuporta pa kay Kulaong. Kasi nga, si Kulaong, yung mga pagkakadapa sa buhay, tinuturing niya yun, kino-convert niya yun as achievement. Eto kunwari ako si Kulaong. Tapos nakagawa ako ng human trafficking na kaso, nagtago ako, tas nahuli ko. At the heights na ako nabubuhay ng ang dami kong pera, 300 million. Tapos makukulong ako. 'Di ba? Naubos ko yung 300 million, hindi ko na asikaso yung kaso, hindi ko na kumbaga, naareglo niya sana o bigyan niya tig sa 10 milyon yung mga nagkaso sa kanya, baka tanggapin na. Kasi ilang taon naman na nakalipas, 'di ba? Baka kahit papaano mapatawad na siya sa halagang 10 milyon kada isa let's say 5 'yon, o di 50 million, may 250 million pa siya. 'Di ba kaya lang ang ginawa ni Kulaong pinaubos lahat sa sugal. Karamihan pinaubos sa sugal, yung iba naman pinang-arkila niya ng asawa. Parang gano'n, parang inarkila niya yung asawa niya. Kaya alam niyo eto, 'tong nangyari na ito kay Kulaong, kaya marami pa rin siyang naloloko, kaya marami pa rin siyang natatarantado. Saan ka ba naman nakakita nung gano'n na yung ano niya sa buhay, yung yung mga pagbagsak mo, pagkakadapa mo, pagsubok mo sa buhay, putya nako-convert niya as achievement. 'Di ba, naalala niyo yung siya ay pinatawa ng penalty ng Supreme Court. 'Di ba yung iba nun nahihiya kasi putya pinatawan ka ng ng Supreme Court ng penalty kasi ikaw ay binastos mo yung korte. Pero kay Kulaong achievement yun. Sabi niya, tayo po ay agad na sumunod sa utos po ng Supreme Court. Tumalima po kagad tayo. Alam mo, proud na proud pa siya. Kaya marami pa rin naloloko. Kasi nga, kung ikaw ba naman, kunwari ikaw marami kang problema, tapos mapanood mo si Kulaong, na-convict sa anti-alias law, nakulong ng 3 taon, 7 buwan, 6 na araw. Di ba parang magkakapag-asa ka putya. Marami pala akong pwede pa pala ako, may pag-asa pa pala ako. Ito ang pinapanood ko, si Sir Francis Leo Marcos, na-convict, nakulong, pero may pag-asa pa rin sa buhay. Di ba? Jermaine, yan, habibi ni Ate Big Mama. Ayan, shoutout po. Pinagayagan ako magpuyat. Okay. Congrats po Big Mama. Jogging pants. Hello, Ayumi. Pastor din naman si Kulaong. Pastor siya sa mga tangang taga-subaybay niya. Actually, nagiging pastor siya kapag nasusukol. Kapag wala nang matakbuhan o kaya nagkakandaletse-letse na buhay. Yun, nagiging pastor-pastoran siya. Kaya dito po, sa sitwasyon ng ating sinusubaybayan na buhay ni Sir Francis Leo Marcos, talagang marami pong maloloko. Dahil nga, imagine niyo yun, pagbagsak, pagkadapa mo. Ako nga kung sakali sa akin mangyari yun, yung nangyari kay Kulaong ngayon, yung nakulong siya,
Tapos kailangan niya ng 120,000. Baka ako, wala. Bagsak na ako. Mawawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Pero si Kulaong, imagine niyo, na-convert niya yun as achievement ng isang tao na kahit na siya ay kriminal, mahal pa din daw siya ng tao. Mahal pa din daw siya ng mga supporter niya ng taong bayan. 'Di ba? Imagine niyo po kung gaano po katindi ang pananampalataya ni Kulaong sa kanyang sarili. May sariling fans club eh. Yung fans club niya, siya din ang leader. Siya yung presidente ng fans club niya. Kasi ang sinusuportahan ng fans club niya, siya ang presidente. Ganon katindi si Kulaong.